Si Gian na yata ang pinaka-perpektong lalaki na nakilala ni Gwen. Kahit ubod ito ng sungit, ay hindi iyon naging hadlang para mahalin niya ito. 5 taon ang agwat nito sa kanya, but who cares? Mahal niya ito at walang makakapigil sa kanya. Pero paano kung dumating sa punto na nababastos na siya nito? Willing ba siyang ipaglaban pa ang nararamdaman dito, knowing na sobrang hate siya nito? What? No way, Daddy! I won't marry her! Mariing tutol ni Gian na nanlalaki pang butas ng ilong nang sabihin sa kanya ni Ninong na kailangan niya magpakasal sa akin. And why not? Gwen is so pretty and smart. I mean, look at her, iho. She's so perfect. Matamis naman akong napangiti dahil sa papuri sa akin ni Tito. Kita ko naman ang panlalaki ng mata niya na inirapan pa ako. Kung hindi lang talaga kita mahal na lalaki ka, baka napagkamalang kitang bakla. Pero imposible eh. Ang gwapo niya, matangkad, maganda ang tindig ng katawan, at ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay kapag umiigting ang panga niya kapag nagagalit. Kaya naman lagi ko siyang ginagalit. You're crazy, Daddy. Tila sumusuko na saad nito. Hindi ka na bumabata, Gian. Sa 1 taon, mawawala ng edad mo sa kalendaryo. But look at you, still single. Ni wala ka pang pinakikilala sa aming girlfriend. Singit naman ni Ninang Gina. Sa pagkakaalam ko kasi, mas terror itong si Ninang. Pati nga si Ninong takot dyan eh. Pero teka, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Princess Gwen Lastimosa, ang babaeng mahal na mahal si Gian Aldovino. Ahead siya sa akin ng 5 taon, but who cares? Mahal ko siya, period. Ilang taon na rin ako nagpapapansin sa kanya, pero laging snob ang beauty ko. Nagpatulong na nga ako dito kay Naninang na alamin ang mga paborito niya, but still snob pa rin ako. Halos lahat na ginawa ko pero wala pa din. Buti na lang talaga at nang mag-30 itong si Gian ay napakiusapan ko si tita na i-arrange marriage na lang kami. Total gusto naman nila ako para sa nag-iisa nilang anak. Maging sina daddy ay suportado ang pagmamahal ko sa kanya. Almost perfect na. Pagmamahal niya na lang ang kulang. Pero pasasaan ba't magugustuhan niya rin ako? Siguro ay kailangan lang talaga naming magpakasal at maalagaan ko siya. I can't wait na pagsilbihan siya. Wala pa kasi ako nakikitang babae na mamahalin ko. That's it. Gustong gusto kong sabihin na nandito naman ako. Pero mas pinili ko na lang muna na huwag makisali sa usapan nila. O baka bakla ka lang. What? Gulat na tanong nito. Maging ako ay nagulat din sa sinabing iyon ni Tito. Heck no. So if not, then you must marry her. Or else, wala kang makukuhang mana mula sa amin. Hindi makapaniwalang nilingon ko si Ninong. Seryoso ba siya? Kung magkakataon, baka maghirap ang baby ko. Stop making fun, Daddy. Ako lang ang anak nyo. Wala kayong ibang pamamanahan. Hindi ka sure? Pwede naming i-donate lahat ng yaman natin sa mas nangangailangan. I can't believe you, Dad. Padabog na tumayo siya, saka ako tinignan na masama. Maghahanap na lang ako ng ibang babae kaysa magpakasal sa desperadang yan. Dinuro niya pa ako bago tuluyang umalis. Kahit naman nasasaktan sa inasal niya ay pinilit ko pa rin umiti kay Naninang. Pasensya ka na sa anak namin. Ayos lang yon, Ninang. Sanay na po ako sa ugali nun. Kaya dapat talaga ikaw ang pakasalan niya. Ikaw lang kasi ang alam namin na nakakaintindi sa kanya. Sabat naman ni Ninong. Pagkatapos ng ilang usapan namin ay nagpaalam na din ako. May party kami mamaya sa bar na pag-aari ng kaibigan kong si Sanya. Siguro ay kailangan kong magpakalunod sa alak mamaya. Bakit kasi ang hirap magpapansin sa lalaking yun? Ang sakit pa niya magsalita. Pero bago ko tuloy yung umalis ay naisip ko munang puntahan si Gian sa kwarto niya. Napangisi ako nang malaman na kalakang pinto niya. May palaklak pa siyang nalalaman. Nabubuksan ko din naman. Binigyan kasi ako ni Ninang ng duplicate ng kwarto niya. Ganon nila ako kagusto para sa anak nila.
Nang tuluyang makapasok sa silid ay hindi ko siya makita sa apat na sulok. Pero sure ako na nasa CR siya dahil na rin sa lagaslas ng tubig. Naupo na lang muna ako sa kama. Hihintayin ko siya makatapos sa ginagawa niya. Bala kong gumanti sa kanya ngayon, aba? Ang sakit kaya ng sinabi niya kanina. Nakakainis siya. Pero sorry siya. Dahil sa tuwing sasabihan niya ako ng masasakit na salita, lagi ako may nakahandang ganti sa kanya. 5 minuto din sigurang tinagal ng paghihintay ko nang tuluyan siyang lumabas ng CR, half naked. Dahil tanging towel lang na nakapulupot sa bewang niyang suot niya. Hindi na ako nailang. Dahil ilang beses ko na rin naman iyong nakita. Ang gusto ko na lang mangyari ay mahawakan ko iyon at makulong sa kanyang braso. What are you doing here? Gusto kong matawa sa gulat niyang ekspresyon. Hindi na talaga yan nasanay. Ilang beses na naman akong pumapasok dito sa silid niya nang walang paalam. Visiting my fiancé? Malandi kong saad. Saka naglakad palapit sa kanya. Fiancé your face! Baka nakakalimutan mo, hindi ako pumayag sa gusto ni na mama. Hindi ko pinansin ang galit sa mukha niya. Nang tuluyan ako makalapit sa kanya ay nangaakit ko siyang tiningnan bago pinadaos-dos ang isang daliri sa malapad niyang dibdib. Kahit naman kasi sinadya akong putulin ang sinasabi ko dahil ilang beses akong napalunok ng maramdaman sa daliri ko kung gaano katigas ang dibdib niya. Hindi ka pumayag, wala ka pa rin magagawa. Dahil sa akin pa rin ang bagsak mo, mister ko. Kita ko ang pag-igting ng kanyang panga nang umabot na sa puso niya ang mga daliri ko. Narinig ko ang mahina niyang mura bago pinaalis ang kamay ko at saka ako nang gagalaiting tiningnan. Pero hindi ako nagpatinag dahil tumingkayad pa ako para bigyan siya ng mabilis na halik sa labi. Siyang first kiss ko at palagi ko na din itong ginagawa sa kanya. Yun nga lang, palaging mabilis. Pero ayos lang, at least nahalikan ko siya. Pagkatapos ko siyang nakawan ng halik ay nagmamadali akong tumakbo palabas ng silid niya. Ngiting tagumpay na sumakay ako sa aking sasakyan. Yes! Nakaganti rin. Alam ko kasing ayaw na ayaw niyang hinahalikan ko siya. At sa ganung pagkakataon lang ako nakakaganti. Sumapit ang gabi at ngayon nga ay masaya na kami nagpo-party-party dito sa bar. Isa sa nagustuhan ko kay na daddy ay hindi sila mahigpit, kaya naman lagi ko nagagawa ang gusto ko. Let's dance, girls! Aya sa amin ni Sanya. Inisang lago ko muna ang laman ng bote ng alak bago tumayo. Let's go! Masayang hinigit ko si Sanya. Masarap talaga kasama ang barkada. Nakakalimutan ko kahit papano mga masasakit na tingin sa akin ni Gian. Sa dance floor ay siksikan ng mga tao, pero hindi kami nagpatinag. Nakisiksik din kami at kanya-kanya ng sayawan. Itinaas ko ang 2 kong kamay bago nag-headbang. Yo! Party party! Sabay ko sabit ng tugtugin. Gwen, si Mr. Moon hagip ng mata ko. Natigil ako sa pagsasayaw nang marinig ang bulong ni Leia. Nasaan? Kaagad na naglumikot ang mata ko. Pakiramdam ko din na wala ang kalasingan ko. Lakas talaga ng tama ko sa lalaking yun. May kasamang babae. Dagdag pa nito na hindi pinansin ang tanong ko. Para naman akong binuhusan ng tubig sa narinig. Kaagad kong nilisan ng dance floor at nagmasid sa paligid. And there, nakita ko siya sa gilid ng stage. Nakaupo habang may babaeng nakakandong sa kanya. Kaagad na uminit ang ulo ko sa ayos nila. Hindi nagdalawang isip at nilapitan ko sila. Yub! Layuan mo ang mister ko! Hinila ko ang buhok niya at pabalibag na binitawan sa sahig. Gulat naman na tumayo si Gian. Anong problema mo, babae? Madilim ang aura na nilapitan niya ako. Galit na galit? Porket nabitin? Ikaw, anong problema mo? Ikakasal na tayo pero nagagawa mo pang mong babae? Singhal ko na tinawanan niya lang. Ikaw? Pakakasalan ko? Hell no! Nangungutya niya pa akong tiningnan bago nilapitan yung babaeng parang nasapak ang mukha dahil sa kapal na makeup. Para akong sinuntok sa dibdib na makita ko kung paano niya ingatan yung babae. Lubayan mo na ako, Gwen. Dahil kahit kailan, hindi ko maaatim na magpakasal sa'yo.
Aniya, inakay niya ang babae bago ako nilagpasan. Natitigilan namang hinabol ko na lang sila ng tingin. Kahit anong gawin mo, Gian, hindi kita susukuan. Mariing pinalis niya ang luha sa pisngi bago bumalik sa dance floor. Kinaumagahan ay maagang nagising si Gian para mag-intindi ng pagpasok sa opisina. Pagkatapos maligo ay bumaba na siya para magkape. Pero agad siyang napahinto nang marinig ang boses ng babaeng laging nagpapasakit ng ulo niya. Kausap nito ang mayordoma nila. Hindi na siya nagtataka sa ganitong eksena dahil halos lahat ng kasambahay nila ay kasundo nito. Inis na napailing na lang siya sa isiping sisirain na naman ito ang araw niya. Akala niya talaga ay titigilan na siya nito matapos niya itong ipahiya kagabi sa bar. Mali pala. At hindi na dapat siya magtaka dahil ilang beses niya na ba itong nilait at sinabihan ng masasakit na salita. Hindi niya na mabilang. But still, nandito pa rin siya at patuloy siyang kinukulit. Maganda naman sana ang babae at tama ang daddy niya. Matalino ito. Almost perfect na din ito. But heck, never niya ito magugustuhan. Isa itong magaslaw at desperadang babae para sa kanya. And he hates that. Gusto niya ay siyang susuyo sa babae. At gusto niya din ng mahinhin, malayong malayo sa ugali ni Gwen. Gising ka na pala, mister ko. Good morning. Hindi niya pinansin ang pagbati nito. Isa pa sa kinaiinisan niya dito ay palagi na lang siya nitong tinatawag na mister, kahit hindi naman. Sa halip na magdiretso sa kusina ay nagtuloy na lang siya sa pintuan. Siguro ay sa office na lang siya magkakape. Teka iho, papasok ka na ba? Hindi ka pa nagkakape ah. Napatigil siya nang marinig ang sinabi ng katulong. Sa office na lang, Manang. Nawala na ako ng gana. Tugon niya sabay sulyap kay Gwen para ipaalam na siya ang sinasabihan nito. Sayang naman yung binake kong cookies para sa'yo, mister ko. Baunin mo na lang kaya. Nagmadali itong bumalik sa kusina para kunin ang cookies. At kinuha niya ang pagkakataon na yon para makatakas dito. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang parking lot at mabilis na sumakay sa kotse. Binuksan niya ang makina saka pinaandaran sa sasakyan. Napangisi siya nang makita sa salamin ng bintana si Gwen na nakatanaw sa papalayo niyang sasakyan. Serve your rights! Kailan ka ba kasi mapapagod na maghabol? Nakakasawa ng pagmumukha mo. Laglag ang balikat na bumalik sa loob ng mansyon si Gwen, bit-bit ang Tupperware na naglalaman ng cookies. Hindi na siya nadala, ilang beses na nga ba siyang tinakasan ng lalaking iyon, pero hindi pa rin siya nagsasawa na habulin ito. Nanghihinayang na napatingin siya sa cookies. Pinagpuyatan niya pa kasi iyon kagabi para lang maagang madala kay Gian para almusalin ito, pero nasayang lang. Hay naku iha! Tinakasan ka na naman ano? Puno ng simpatya na nilapitan siya ni Manang Dory. Isa ang mayordomang ito sa saksi kung gaano siya nagpapakatanga sa lalaking iyon. Minsan nga sinasabihan na siya nito na tumigil na at baka sakaling mamiss siya ng lalaki. Pero hindi niya kaya. Sinubukan niya lang ng isang linggo pero siya rin ang sumuko. Akala niya ay mamimiss siya nito pero hindi. Siya lang pala ang nakamiss. Baka nagmamadali lang siya, Manang. Nakangiting tugon niya. Anong balak mo dyan? Tukoy nito sa dala niya. Napangiti naman siya na tiningnan nito. Sa'yo na lang po, Manang. Masarap po ito. Sigurado magugustuhan nyo. Napatingala si Gwen sa napakataas na building sa harapan niya. Ang Aldovino Empire Company. Naisip niya kasi ngayon na sorpresahin ang lalaki. Pinagluto niya ito ng paborito nitong chicken curry. Napangiti siya, siguradong hindi nito babaliwalain ang luto niya. Sa bungad pa lang ng building ay panay pagbati na ang naririnig niya sa mga empleyado. Kilala na din kasi siya doon bilang anak ng business partner ng mga Aldovino. Saka pinakilala na din siya ng ninang niya sa mga ito na siya daw ang mapapangasawa ng amo nila. Hello, Ma'am Gwen. Good afternoon. Nakangiting bati ni Luke ang sekretary ni Gian.
Nakangiting tinugon niya ito. Nandyan ba si sir mo? Opo ma'am. Saktong dating ninyo at katatapos lang mang meeting niya. Napangiti siya. Buti naman at walang istorbo sa kanila. Pasok lang po kayo ma'am. Dahil kasundo niya ang lalaki, kaya hinahayaan na rin siya nitong pumasok kahit walang permiso ni Gian. Ganon siya kalakas sa mga tao. Come in. Napangiti siya na marinig ang paboritong boses ni Gian. Kahit talagang boses nito nakaka-inlove. Hello, mister ko. Dinalang kita ng paborito mong chicken curry for lunch. Dire-diretso siyang pumasok. Hindi niya pinansin ang pagsalubong ng kilay nito. What are you doing here? Eto na naman. Ang sama na naman niya makatingin. Tila ba sinasabing panira siya ng araw na ipinagkibit balikat na lang niya. Tulad nga ng sinabi niya, sanay na siya. Lunchtime na, kaya kumain ka na. Sasaluhan na kita para ganahan ka. Aniya, habang nilalabas isa-isa ang Tupperware ng pagkain. No need. Sa labas ako kakain. At pwede ba? Kung ayaw mong mawalan ako ng gana, huwag ka nang magpapakita sa akin. Nakakawalang gana ka. Napahinto siya sa ginagawa dahil sa sakit na biglang namuo sa dibdib niya. Masanay ka na dahil kapag kinasal tayo, palagi na tayong magkasabay. In your dreams. Napatawa siya nang umirap na naman ito. Grabe, eto lang talaga ang lalaking nakikita niyang nangiirap. Anyway, what time is it na ba? Nagtatakang nilingon siya nito. May relo ka. Ba't ka sa akin nagtatanong? Nasira eh. Tss! Bakit mo ba tinatanong? Nagmamadali ka ba? Pwede ka naman ang umalis. Pabor. Napanguso siya. Napaka-straight to the point talaga ng isang ito. Baka kasi... Humalumbaba siya sa office table sa harap nito at nagpa-cute. Baka kasi oras na para mahalin mo ko. Sabay kindat niya. Corny. Kinilig ka naman. Pangaasar niya. Inismiran lang siya nito. Mister ko, binilhan kita ng relo oh. Masiglang bati ni Gwen sa binata na pinigilan pa talaga ito sa braso. Akma na kasi nga akyat ito sa silid nito. Mabuti na lang at nakita niya. No need. May sarili akong relo. Seryosong tugon nito. Dali na, tanggapin mo na. Pumunta siya sa harap nito at kinuha ang isang kamay. Para saan na naman ba yan? Salubong na naman ang kilay nito. Pilya siyang napangiti nang ganap na maisuot ang relo sa kamay nito. Para naman bigyan mo ako ng oras na pansinin. Naaasar na lumayo ito sa kanya. You're really such a crazy. Kilig ka naman? Hell no! Inis na nilagpasan siya nito. Tila naiinis talaga sa sinabi niya. Pero hindi naman inalis ang relo kaya masaya na siya. For the first time kasi tumanggap ito ng regalo mula sa kanya. Mister ko, hindi ka ba napapagod? Muli ay napahinto ito sa paglalakad. Kanina ka pa kasing tumatakbo sa isip ko eh. Sasabihin ko talaga kay tita, dalhin ka na sa mental. Malala ka na. Natatawang saad ni Gian. Hindi niya alam pero may ngiti sa labi niya nang pumasok sa silid. Birthday na bukas ni Gwen. May gift ka na ba para sa kanya, iho? Tanong ng ina niya habang nagdi-dinner sila. Hindi kaagad siya nakaimik dahil bukod sa wala pa siyang gift para dito, ay hindi rin niya alam na birthday pala nito. Ano ba naman kasing alam niya sa babaeng yon? Kahit isang beses, hindi siya nag-aksaya ng oras na alamin ang lahat ng tungkol sa babaeng iyon. I guess wala pa. Ano bang aasahan namin sa'yo? Singit ng kanyang ama. At alam na niya kung saan na naman aabot ang usapang ito. Hindi niya talaga maintindihan sa mga ito kung anong nakita sa babaeng iyon at gustong-gusto para sa kanya. Kailan mo ba siya mapapansin, iho? Tagal na niya nagpapapansin sa'yo. Pero, ni hi, hello, hindi mo siya magawang pansinin. Dagdag pa nito.
Inis na binitawan niya ang kutsara at tinidor. Nawalan na siya ng ganang kumain. Busog na po ako. Akmang tatayo na siya nang pigilan siya ng galit na boses ng ina. Maupo ka, Gian! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano pa po bang pag-uusapan natin? Nilinaw ko na sa inyo, ayaw ko nga po sa babaeng yun. Mahirap bang intindihin yun? Hindi na niya napigilan ang huwag magtaas ng boses. Ang swerte mo kay Gwen, iho! We just want the best for you, and that girl is the best. Kayang-kaya niyang pagpasensyahan niyang ugali mo. Hindi ko nakikita ang sarili kong niyayakap at tumatanda na kasama siya. Sorry po, pero hindi niyo ako mapipilit na pakasalan ng isang desperadang tulad niya. Sa halip na mahalin ko siya, lalo ko lang siyang kinakaayawan. Mahabang linya niya. Samantalang sa bungad ng pintuan ng kusina ay parang pinako sa kinatatayuan si Gwen nang marinig ang lahat ng sinabi ni Gian. Oh Gwen, nandiyan ka pala! Tanong ng mayordoma nang makita siya. Kaya naman naagaw nila ang atensyon ni Gian. Sabay-sabay na lumingon ang mga ito sa kanya. Saglit na nagtama ang mata nila ni Gian, pero nauna siyang nag-iwas ng tingin. Ayaw niyang makita nito na naapektuhan siya sa mga sinasabi nito. Gulat naman at hindi agad makapag-react ang mag-asawa. Gwen, kanina ka pa ba dyan? Kinakabahan na tanong ng ginang. Nangangamba kasi sila na baka narinig nito ang pinag-uusapan nila. Kararating ko lang po. Nagluto po kasi ako ng pasta. Baka po gusto nyo. Pilit ang ngiting lumapit siya sa lamesa. Tss! Ani Gian, bago siya nilagpasan. Hey! Bakit parang malungkot ang birthday girl namin? Tanong ng Kuya Dave niya nang mapansing kanina pa siya walang imek. Yes, it's her birthday. 26th birthday. Kaya naman, nagtataka siya kung bakit grande at maraming bisita sa baba. Kasalukuyan na kasing idinadaos ang party niya sa baba. Kanina pa rin siya tinatawag ni Nasanya. Gusto siyang makita. Dinahilan niya lang na hindi pa siya tapos ayusan. Pero ang totoo ay wala pa siyang gana na bumaba at makihalubilo sa mga tao. Hanggang ngayon kasi ay naririnig niya pa rin ang mga sinabi ni Gian kagabi. Sobra siyang nasaktan sa sinabi nito, pero wala siyang magawa, wala siyang makapanggalit para dito, kundi puro sakit lang. Kuya, nandito ka na pala? Sinalubong niya ito ng yakap. Maaari ba naman kaming mawala sa espesyal na araw ng prinsesa namin? Bumaling naman ang tingin niya sa pintuan ng iluwa noon ng isa pa niyang kuya na si Dylan. Kay gwapo ng mga ito. Kaya naman hindi niya masisisi ang dalawang kaibigan kung bakit patay na patay sa mga kapatid niya. Kuya Dylan! Katulad ng sa Kuya Dave ay niyakap niya din ito na tinugon naman ito. So, bakit ka nga malungkot? Nangahaba pa ang nguso mo. Hindi naman ako malungkot, kuya. Nagtataka lang ako kasi bakit parang grande naman ata ng party ko ngayon. Di ba dapat simple lang? Hindi naman ako magdedebu eh. Napapakamot sa sentido na anas niya. Malay mo naman may special na magaganap. Tura ng Kuya Dila niya bago sinulyapan si Dave ng may kahulugan. O siya, tama na nga ito. Punta na tayo sa baba at mamaya lang din ay tatawagin ka na. O nga, hindi pwedeng walang birthday girl. Sang-ayon ni Dave. Nagtataka man sa tinginan ng mga kapatid ay sumabay na lang siya sa mga ito sa pagbaba. Malakas na tugtugan at maraming tao ang sumalubong sa kanya sa venue ng kanilang handaan. Halos mga kilalang tao sa industriya ang bisita ng kanyang mga magulang. Girl, happy birthday! Masayang bati ng kaibigang si Sanya, pero sa Kuya Dave niya nakatingin. Kaya naman lihim siyang napairap. You're so pretty, Bessie! Saad naman ni Leia, pero habol ang tingin sa Kuya Dila niya. Hanggang tingin na lang kayo, mga bruha. Singhal niya sa mga ito. Nahihiya namang kinurot siya ng mga ito. Buti na lang talaga at nakilala niya ang dalawang bruhang ito. Sila kasi ang nagiging sandala niya sa tuwing nasasaktan siya ni Gian.
Halos mabali na ang leeg niya kakahanap sa lalaking kahit ilang beses siyang saktan, ay siya pa rin ang sinisigaw ng kanyang puso. Kahit naman kasi nasaktan siya sa sinabi nito kagabi, ay gusto niya pa rin na makita ito ngayong kaarawan niya at umaasa siya na babatiin siya nito. Pakiramdam niya ay biglang nagliwanag ang paligid nang makita ang lalaking kanina niya pa hinahanap na papasok sa venue. Tila nag-slow mo pa ito sa paningin niya dahil sa kakisigan nitong taglay. Akma niya na itong lalapitan nang bigla na lang may lumapit dito na babae at kinawit ang kamay sa braso nito. Napahawak siya sa dibdib nang makita kung paanong tingnan at ngitian ng binata ang babae. At hindi siya maaaring magkamali. Ang babaeng iyon ang nakita niyang kasama nito sa bar. Akala niya ay dediretso ang binata sa kanya para batiin siya. Pero nagkamali siya. Dahil lumiko ang mga ito sa door exit kung saan madilim. Agad na nag-init ang ulo niya nang maisip kung ano ang maaaring gawin ng dalawa. "Hey, saan ka pupunta?" Takang tanong ni Sanya nang tumayo siya. Natitigilan naman na hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi niya pwedeng sabihin sa mga ito ang nakita niya at baka lalo lamang magalit ang mga ito sa lalaki. Ayaw kasi talaga ng mga kaibigan niya kay Gian. Antipatiko daw kasi ito. CR lang. Aniya, saka nagmamadaling umalis. Malapit na siya sa door exit nang makarinig ng kakaibang ungol. Lalo lang sumidhi ang galit niya. Hindi na talaga siya binigyan ng importansya ng lalaking yon. "Mga walang ya kayo! Dito nyo pa talaga sa party ko gagawin yan?" Buong lakas na hinigit niya ang babae. Saka pinaharap sa kanya at binigyan ng mag-asawang sampal. "Bitawan mo ako!" Hindi niya pinansin ang mga sinasabi nito. Kahit si Gian na inaawat siya ay hindi niya rin pinapansin. Ang gusto niya lang gawin ngayon ay wasakin ang mukha ng babaeng ito. "Aalis ka sa lugar na ito? O kakalad ka rin pa kita palabas?" Pinanlisikan niya ito ng mata. Sa tangkad niyang 5'7" ay wala talaga itong laban sa kanya. Galit na nagpumiglas ang babae bago umalis. "At ikaw, walang hiya ka? Tanggap ko na hindi mo ako magagawang mahalin. Pero sana naman nirespeto mo man lang ang special na araw ko." Baling niya dito. Hindi niya nabinigyan pa ito ng pagkakataon na makapagsalita dahil malakas niya ring ipinadapo ang palad sa pisngi nito. Mag-asawang sampal ang ibinigay niya dito bago iniwan. Sakto naman na tinawag ng pangalan niya sa stage, kung saan nakaupo ang mommy at daddy niya, maging ang ninong at ninang niya. Nasasaktan man ay nagawa pa rin niyang ngumiti at umakyat sa stage. Nagbigay siya ng mensahe ng pasasalamat. Akala niya ay tapos na at tuloy na uli ang party. Pero nagulat siya nang pumunta sa harap ng mic ang ninang niya. "Hello! Good evening, ladies and gentlemen. Alam naman natin na ang araw na ito ay kaarawan ng unikaihan ng mga lastimosa. But I have something to tell you people. Dahil ngayong gabi ay personal kong ina-announce ang nalalapit na kasal ng anak kong si Gian Aldovino at ng inaanak ko na si Gwen Lastimosa." Halos manlaki ang mga mata niya sa narinig. Pakiramdam niya ay nanginig din ang tuhod niya. Kaya pala halos mga business partner ng magulang niya ang nandito. Dahil ito na rin pala ang engagement party nila. Dapat ay saya ang nararamdaman niya. Pero hindi niya alam kung bakit tila ay ayaw niya nang magpakasal sa lalaki. "Plinano mo bang lahat ng to?" Galit na tanong ni Gian nang makababa sila ng stage. Walang emosyon na nilingon niya ito. Akala niya ay tatantanan na siya nito, pero nagulat siya nang bigla na lang siya nitong higitin sa braso, papasok sa loob ng bahay nila. Sa sobrang busy ng mga tao ay walang nakapansin sa ginawang iyon ng lalaki. Nakarating sila sa veranda ng bahay sa second floor, kung saan hindi na masyadong rinig ang tugtugin. "Ano bang kailangan mo?" Naiinis na hinimas niya ang brasong binitawan nito. Pakiramdam niya ay namumula na iyon dahil sa higpit ng hawak nito sa kanya. "I'm asking you,
Ikaw ba may plano ng engagement party na to? Singhal nito. Pagak naman siyang natawa. Mukha ba akong may alam? Porket alam mong mahal kita, gagawin ko na. Pwede ba, Gian? Napapagod din ako. Napapagod? Talaga ba? Ngumisi ito. Alam mo, naisip ko pwede naman pala kitang pakasalan eh. Bukod sa makukuha kong mana, jackpot din ako dahil sexy ka. Hindi nalugi. Kinabahan siya sa sinabi nito. Nang humakbang ito palapit sa kanya ay umatras siya. Hindi niya alam pero parang may hindi ito magandang gagawin sa kanya. Anong gagawin mo? Tanong niya na hindi may tago ang takot. Ngayon lang kasi ito tumitig ng kakaiba sa kanya. Yung parang hinuhubaran siya. Scared, ha? Mahina siyang napamura ng maramdaman ang lamig ng dingding sa likod. Naisip ko lang, kung mahal mo talaga ako, then prove it. Anong ibig mo sabihin? Napasinghap siya nang hapitin siya nito sa bewang palapit sa katawan nito. Patunayan mo sa akin na mahal mo ko by having sex with me. Halos magpanting ang tenga niya sa narinig, kaya naman nasampal niya ito. Galit na nagpumigla siya sa yakap nito. Maintindihan ko, hindi mo ako kayang mahalin. Tanggap ko na. Pumiyok na siya sa huling salita. Kasunod nun ang pagbagsak ng mga luha niya. Pero sana naman, respeto mo man lang ako. Tiningnan niya ito gamit ang malungkot na mata. And yes, siguro nga tama na. Siguro nga tama sila. Mas mabuti pang tantanan na niya ang lalaking ito. Sige na, umatras na ako sa kasal at malaya ka na. Dahil hindi na kita guguluhin pa. Kita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Nang wala siyang makuhang sagot mula dito, ay mapait siyang napangiti. Sana maging masaya ka na sa pagkawala ko. Yun lang at tinalikuran na niya ito. Sa kwarto siya nagdiretso at nagmukmok. Natatawa na lang siya sa isiping sa mismong birthday niya pa siya binastos ng lalaking akala niya ay magagawa din siyang mahalin. It's been 2 weeks. 2 weeks na wala siyang paramdam. I hate to admit, but yeah, I missed her so much. Miss ko na yung boses niya, yung mga corny niyang banat. Yung pagbisita niya sa akin dito sa opisina para lang dalhan ako ng lunch. At kung minsan naman ay merienda, para daw sure na hindi ako magugutom. Namimiss ko na yung mga kaingayan niya. Yung palagi niyang pagnanakaw ng halik sa akin. Sobrang miss ko na siya. At hindi ko alam kung bakit ko ito nararamdaman sa kanya. Bakit ko ba siya namimiss? Dahil ba naboboring lang ako at kailangan ko ng atensyon niya? O dahil mahal ko siya? Heck no! Mariin akong napailing sa naisip. Hindi pwede. Nakakatawa naman kung ganun. Halos isumpa ko siya dati kaya no way na mamahalin ko na siya. Bumalik ako sa aking sarili nang marinig ang pag-beep ng telepono. Yes? Walang gana kong tanong sa sekretary ko. Sir, may gusto pong kumausap sa inyo. Bigla ang ahon ng excitement sa puso ko sa sinabi niya. Sinabi na nga ba't hindi niya ako matitiis eh. Kusang lumabas ang ngiti sa aking labi. Hindi ko alam pero sa tanang buhay ko, ngayon na lang uli ako na-excite ng ganito. Si Gwen ba yan? Hindi ko na rin maitago pa ang galak sa boses ko. Hindi po sir, si Ma'am Megan po. Laglag ang balikat na naupo akong muli sa sinabi niya. Dismayadong napabuntong hininga na lang ako. Hello sir, papapasukin ko na po ba? Muli ay tanong nito. Ilang segundo muna akong natahimik bago nagpasya na papasukin na si Megan. Ang babaeng iyon ang binayaran ko para maging babae ko at pagsilosin si Gwen. Pero hindi ko inaakala na magiging obsessed siya sa akin.
Kaya naman ngayon kahit saan ako pumunta, lagi siyang nakasunod. Nakakairitang presensya niya. Aminin ko at makulit din si Gwen pero malayong malayo sa babaeng ito. Si Gwen ay talagang kakaiba. At itong babae na ito ay literal na malandi. At siguro nga ay oras na para kausapin ko siya at sabihin hindi ko naman siya gusto. Hi babe, I miss you. Napaismid ako nang dumiretso siyang naupo sa hita ko. Paharap sa akin. Megan, we need to talk. Saad ko na pilit iniwas ang mukha sa kanya. Nagtangka rin akong tumayo pero talagang nagpabigat siya. Don't you miss me babe? Bakit ganyan ang bungad mo sa akin? Mumuso pa ito. Mahina akong napamura. Akala yata ay cute siya. Nagmukha lang siyang pusit sa ginawa niyang pagpout. May dapat akong sabihin sa... Ang sasabihin ko ay kaagad na naputol nang biglang sunggaban niya ako ng halik. Ang mga kamay niya ay nakapalibot din sa bato ko kaya naman hindi kaagad ako makalayo sa kanya. Malakas ko siyang naitulak na makarinig ng ingay. At mula nga sa nakabukas na pinto ay nakatayo ang babaeng matagal ko nang gustong makita. Tulala lang itong nakatingin sa amin at tila hindi inaasahan ang nakita. Gwen? Gusto kong matawa dahil for the first time na utal ako. Sorry, aalis na lang ako. Yun lang at mabilis na itong nakalabas sa opisina. Babe, ba't mo ako tinulak? Ang sakit kaya? Maarting daing ng babae sa likuran ko. Sa inis ay mabilis na nilapitan ko siya at hinigit ang braso niya. Aray! Nasasaktan ako! Masasaktan ka talaga kapag hindi mo pa ako tinantanan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na tapos na tayo? Binayaran na kita ng mahal kaya lubayan mo na ako. Nanlilisik na tiningnan ko siya. Halata naman ang takot sa mukha niya. Pero gusto ko ng totohanin ng tungkol sa atin. Pues ayaw ko. Nabayaran na kita kaya tantanan mo na ako. Dahil hindi ikaw ang mahal ko. Pagkatapos ay tinawagan ko ang guard na palayasin siya sa kumpanya namin. Napangiti ako. Tapos na ang problema ko kay Megan. Si Gwen na lang ang kailangan kong suyuin ngayon. Dahil ngayon lang ay na-realize ko na mahal ko talaga siya. Dahil na makita ko ang ekspresyon niya kanina nang mahuli niya kami ni Megan na naghahalikan, parang hinati ang puso ko. Ngayon lang ako nasaktan nang makita ko siyang nasasaktan. At dahil ko pa talaga. Pabagsak na pumasok sa silid si Gwen at sumubsob sa unan at doon umiyak. Sinisisi niya ang sarili dahil kahit anong gawin niyang iwas kay Gian ay talagang hindi niya ito matiis na huwag puntahan. Kaya tuloy eto siya ngayon, durog na naman. Siguro nga ay talagang hindi na siya magagawang mahalin pa ng lalaki. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-iyak nang makarinig ng nagigitara sa labas. Hindi siya mahilig sa gitara pero parang may nag-uudyok sa kanya na sumilip sa bintana. Akma niya nang bubuksan ang bintana nang magsimulang kumanta ang nasa labas ng bahay. At halos magtayuan ang balahibo niya sa katawan nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Nang makabawi sa pagkabigla ay mabilis siyang lumabas ng silid. Hindi siya maaaring magkamali, ang boses na iyon. Ang boses ng lalaking kahit ilang beses na siyang sinaktan at pinagtabuyan ay hindi pa rin nawawala sa puso niya. Habang papalapit sa pintuan ay siyang papalakas naman ang tibok ng puso niya. Patuloy lang ito sa pagkanta ng paborito niyang music, ang Closer You and I. At nang tuluyan niyang mabuksan ang pintuan ay sumalubong sa kanya ang lalaking matagal niya nang pinapangarap na mahalin din siya. At ang naggigitara pala ay ang Kuya Dila niya. At tagasayaw naman ang Kuya Dave niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Gian. Gusto niya pang umiyak dahil purong pagsuyo at pagmamahal lang ang nakikita niya ngayon doon. Nawala na ang inis at galit sa matang iyon. Matapos itong kumanta ay lumabas naman sa gilid ng garden
ang mga ninong at ninang niya at magulang na kapwa pumapalakpak. Mukhang pinagkaisahan siya ng mga ito. Gwen, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ako magsasorry sa mga nagawa ko. Panimula nito habang nakatingin ng diretso sa kanya. Dahil sa ginawa ko, mas napatunayan ko na karapat dapat ka ngang mahalin. Iba ka sa lahat, Gwen. At nagsisisi akong hindi ko agad nakita ang halaga mo. Kailangan mo pang lumayo para lang ma-realize ko na ang babaeng kinaiinisan ko pala ay siya palang pangarap ko. Tumigil ito sa pagsasalita para tumingala. At nang muli siya nitong tingnan, ay kita niya ang paglaglag ng butil ng luha sa pisngi nito. Hindi siya makapaniwala dahil ang isang Gian Aldovino ay umiiyak sa harap niya at sa harap ng magulang nila. Tama ka nang narinig, Gwen. Sa harap ng pamilya natin, gusto kong sabihin na mahal kita. Mahal na mahal kita, Gwen. At hindi ako magsasawang ipagsigawan yon sa buong mundo. Hindi ako magsasawang iparamdam yon sa'yo. Humakbang ito palapit sa kanya. Hindi niya talaga kayang ialis ang tingin dito dahil bukod sa gwapo ito ay nagsusumigaw din ng pagmamahal sa kanya sa mga mata nito. Kung mahal mo ko, sige nga, anong paborito kong kanta? Natigil ito sa paghakbang at tila nag-iisip. Ilang segundo rin siyang tumahimik. Kaya naman napairap siya. Tinatanong pa ba yan? Siyempre yung kinanta ko. If I know, nagtanong ka lang kay na mami. Rinig niya ang tawanan ng ina niya. Sabi na eh. Alam ko ng lahat ng tungkol sa'yo, misis ko. At mamaya mo na ako tanungin ng tungkol doon. Dahil may mas importante akong itatanong sa'yo. Ngayon ay ganap na itong nakalapit sa kanya. At napatuptop siya sa mukha nang bigla na lang itong lumuhod sa harap niya at naglabas ng singsing. Gwen Lastimosa, whether you like it or not, you will marry me. Tanong nito na ikinatawa ng ninong niya. Joke lang, pero seryoso. Hindi ako papayag na hindi mo ako pakasalan. Pagkatapos ay isinuot nito sa daliri niya ang singsing. Tumayo ito at niyakap siya. Naluluha namang tinugon niya nang mas mahigpit pa ang yakap nito. Humiwalay lang siya dito nang marinig ang palakpak ng pamilya niya. Sobra-sobrang saya at pasasalamat ang nararamdaman ngayon ni Gian. Dahil sa wakas ay naayos na ang samahan nila ni Gwen. Nabigyang linaw na din ang nararamdaman niya. Totoo nga ang kasabihan na hanggat nandiyan pa, pahalagahan mo. Dahil saka mo lang makikita ang halaga ng isang tao kapag tuluyan na itong nawala.